Saan mo na din, Magan? Mamay. Just ko dyan. Connect mo ko lang tayo. Ito niya. Buti ba? Light to dito. Pwede kita kampay. Ako ka na dito. Nangalang ate Ben. Isa ate di kinwami edi ko. Ah, Ito lang. Kandidata ka na. the BP of my dad. Ah? Getting better, but still here, look. Okay. Very good. If it's getting better, good. Yeah, not like before. Dito yung ano. Ay, dajay may isa. Ay, may salaktan. Nadi-adi sabong nan. How are you? Hello mga kapitbahay, kamusta po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. So anyway, andito po ako ngayon sa aming sigaan and gusto ko lang ang tawag nito magkwento sa inyo kasi maraming nagtatanong bakit anong nangyari sa tatang ko, ano po yung sakit niya. So, di ba na ikwento ko sa inyo noong before nung dumating kami dito na nadatnan ko siyang na galing siya sa hospital and natetano po siya. So ang umpisa nito ay tawag nito, 'di ba? Sabi ko nga magsasaka ang tatang ko, nagtraktor po siya ganyan, alam nyo, yun yung kwento at nasugat po siya ng bote ng gin. So ano ang punot dulo kung bakit siya sugat, kung ano ang dahilan, ganyan. So, pinakwento ko sa tatay ko kung bakit, ano yung buong kwento ba. Kasi, kung tutuusin talaga, hindi ito accident. Kumbaga, ano, parang sinadya, ganyan. So, yung araw na yun, pumunta daw yung tatay ko at plano niya mag-traktor, yung magkuliglig sa Ilocano ba, para sa taniman ng palay. So, nadatnan niya yung taniman niya na tanggalan ng lupa. Kasi alam niyo yung lupa ng palayan guys, medyo muddy siya, ganyan. So, madali siyang makita na nabawasan yung lupa. Ang nangyari, ito kasi yung set up ng aming taniman ng palayan. Ito yung highway, kumbaga daan, tapos dito yung taniman niya, ganyan. Mayroong bahay dito. So yung bahay malapit lang sa taniman ng tatay ko. Ang nangyari, kumuha po ng lupa yung may-ari ng bahay dito. So nakita ng tatay ko na yung lupa nilagay nila sa malapit sa kanilang likod bahay ata yun, or sa malapit sa kanilang bahay. So nakita ng tatay ko yung lupa na parang binuhos at anong tawag doon? Nakita niya yung lupa na nilagay nila sa pinaggabur sa Ilocano. Ano ba sa pinaggabur? Oh, ang hirap mag-Ilocano. Nilagay nila dito sa may malapit sa kanilang bahay, ganyan. Parang ginamit na pinaggabur. So kinausap daw ng tatay ko na sa yung may-ari ng bahay, bakit sila kumuha na walang paalam. Pwede naman magbigay ng tatay ko basta ipaalam lang, ganon. Nangyari, ang sabi daw ng tatay ko sa babae, mare, parang ganun, ading, ganyan sa Ilocano, bakit naman kayo kumuha ng lupa na walang paalam, gagamitin ko ito parang taniman ng palay ko, sabi niya daw. Tapos sabi daw ng babae ata, nakita mo ba? Parang ganon yung sagot niya, yung pabaligbag sa Ilocano ba, yung sagot niya ay masama. Hindi naman, pero kita ko nasa bahay nyo na, nasa tabi na ng sa bahay nila yung lupa. At talagang sabi niya 2 meters daw ang lalim, yung niya, yung pagka may butas na yung lupa ba, nakita talaga na nabawasan yung lupa. Ganon yung niya. So, and then
sabi daw, kung sabi mo yung asawa ko, ganun-ganun daw yung babae, and nagagalit na daw siya, ganyan. Nakita talaga ng tatay ko na yung lupa nasa bahay na nila. Sabi niya, ang yaman-yaman niya, ganyan. Tawag nito, hindi na lang siya bumili para sa paggabur ba sa Ilocano, paggabur, kasi kailangan siguro ng lupa, kumuha sa lupa ng tatay ko. Pasensya sa kwento ko, so yun yung kwento niya. And then, yun na nga. After that, nag-usap na daw sila na next time magpapaalam sila, ganyan. So, yung babae daw, masungit, and parang, masama yung yung pagkasabi ng tatay ko na next time magsabi kayo sa akin, ganyan. So, may evidence po yung tatay ko na yung kinuha niyang lupa nandun sa bahay, sa gilid ng kanilang bahay. Ginamit nila. Yun. The next day, pumunta na yung tatay ko para magtraktor. So, since then pala guys, nung bata kami, matagal na yun na inaano ng tatay ko, tinatamnan ng palay, ganyan. Ngayon lang nangyari na kaapak ng bote. So, kung tutuusin, sabi ng tatay ko, hindi po ako masama ang magbintang kasi hindi ko nakita, pero hindi natutulog ang Diyos. Nakita, alam niya ang totoo, sabi niya. Pero, lahat ng pinagkwentuhan namin sa mga tao about sa bote, sabi nila pag once daw na matagal nang naitapon yung bote, lulubog daw yung bote. Alam nyo kasi madi nga yung guys, lulubog siya, and then maging agmudel sa Ilocano yung sharp niya, hindi ganun ka sharp pag nababad sa tubig. Yun, lahat ng pinagkwentuhan namin, yun yung nila, yung ang tawag nito, so yung pagkaintindi ba sa sitwasyon about sa bote na pasag, ganun ang sinabi. And then ngayon, that time nagtraktor na daw yung tatay ko, ganyan, pero nakita niya daw yung babae na naka-eyeglass siya, and then gumaganon daw siya, parang may tinitignan, nagmamatyaga daw yung babae. And then ang nangyari guys, after isang lang, balik na ganyan yung tatay ko, doon na daw naapakan niya yung bote. Kumbaga, sabi niya parang may nagtapon, kasi yun yung isip niya, kasi sabi niya matagal ko na itong trinatrabaho, pero that time lang talaga na nasugat. And tinuloy, ang nangyari pa kasi, tinuloy niya yung pagtraktor kasi sabi niya, akala ko okay lang kasi nga tinanggal pa nga daw niya yung bote guys, at gusto niya sanang ibato sa tao, sa babae, alam nyo, pero naisip niya baka masama yun kasi nga hindi naman niya daw nakita kung sino yung naglagay. Yun ang sabi ng tatay ko, pero may suspetya siya na yung babae daw po yung naglagay ng bote. And bago lang siya. Sabi ko, hanapin natin yung bote, yun yung evidence natin. Sabi niya, hindi ko alam kung saan ko tinama yung bote. Basta binato niya daw sa dry place. Kaya may balak ako na pupunta doon at hanapin yung bote. Yun yung evidence namin ba. And ang kasi ng tatay ko, ayaw na niyang, alam nyo, kasi malaking gulo. Lalo ayaw niyang madamay ang kami. And sabi din ng mga tao, hayaan nyo na, may Diyos, alam ng Diyos, at hindi natutulog. Yun ang sabi ng mga tao, ganyan. So galit kaming magkapatid, ganyan, kasi syempre tatay namin yan, kita namin yung hirap niya, and muntik po siyang namatay dahil sa bote, dahil sa tetano. So ipagpatuloy ko, umuwi na daw siya, ganyan, at dun. And then, buti, thank God talaga na alam niya yung ginagawa niya. So, umuwi na daw siya, naghugas daw siya ng paa. Kasi, naramdaman na niya yung sakit. Kasi tinanggal nga daw niya guys. Alam niyo, yung bote ng gin, no? Matigas yun na talagang, lalo
kapag bagong basag, masakit. Pumasok sa paa niya talaga na yung ulo daw ng jin. And basag siya. Alam nyo, yung ulo niya, ganyan yung ulo, tapos yun yung bote. Dito, yung part na dito. Dun, yun ang apakan niya. And tinanggal niya daw na ganyan. Yun na nga, binato sa And then, malapit sa bahay nila. So, ang nangyari, umuwi na daw siya hapunan na kasi talaga tinuloy niya yung pagtraktor niya. Kasi nga, hindi niya namamalayan dahil nga sa nakababat siya sa tubig, ganyan. And sa kanya lang namalayan nung maghugas na siya dito sa bahay. And yun, sabi daw ng nanay ko, tara sa hospital. Ang sabi niya, okay lang. Hindi siya nakinig din. And kinagabihan, doon na niya naramdaman yung sakit. Dahil ang ginawa niya lang daw is nag-take ng antibiotic and then hinugasan niya ng suka na may sili. Yun lang yung ginawa niya pagdating niya dito sa bahay. And then natulog daw siya. And then nagising po siya ng around madaling araw, mga 12 o'clock, 1 o'clock. Doon na daw sumigaw sa sakit. Yun, sabi ng nanay ko, tara na sa doktor. Hindi pa daw siya tumakbo. Hindi pa nila tinakbo sa hospital, ganyan. Nag-wait siya ng alam mo ilang days ata yun. And nung naramdaman na niya na lumulobo na yung paa niya, and then andito na yung kirot dito sa may singit niya, buti hindi tumaas sa kilikiliwan kasi sabi ng mga tao pag natetano ko and tumaas na yung tetanus sa kilikili mo, yung sakit ba, doon na daw yung time na matigok ka na ganyan. So, ang nangyari, tinali daw ng tatay ko yung legs niya ng damit, and then doon daw nila napag-isipan na pumunta na sa hospital kasi yun na nga, gutot sa Ilocano ba, and umiiyak na daw sa sakit. Dahil na din siguro sa mga gamot, kasi nga yung karatig palayan ng tatay ko is naka-spray na sila ng mga pangkuhol, alam nyo, ganyan. So, umakyat talaga yung mga festis, yung mga gamot pa guys, sa taltalon sa, yun na nga, natetano yung tatay ko. So, maraming tatanong kung natahi yung tatay ko. So, ikwento ko yan. Nung nasa hospital na daw, tinurukan naman daw siya ng pang-tetano. And 2 beses ata dito sa unang hospital kung saan siya tinakbo. Kasi 2 beses siyang nagpalipat-lipat ng hospital. Ang nangyari, nilinisan naman daw yung niya, yung sugat, and then tinahi. Ang nangyari guys, lumobo and then nagnana yung paa niya kasi talagang na-infection na din siya. Kasi nung time na nasugat, hindi niya inagapan agad. Tinapal-tapalan niya ng mga dahon-dahon, nilalagyan niya ng suka na may sila, alam nyo. So, usually ganun ang ginagawa niya pag nasusugat siya. Pero this time, talaga iba yung pagkasugat niya kasi bote, and natetano talaga siya. Dahil sa mga gamot na nakababad sa tubig. And yun, nangyari, bumalik, nung time na daw na tinahi yung paa niya, pinauwi sa bahay. Ang nangyari, parang mas lalong sumakit yung paa niya, and lumobo talaga, nagnanana na nga siya. At saka, ang bigat-bigat daw guys, sakit-sakit sa singit niya. Sabi niya, umiyak na ako sa sakit anak, sabi niya, kasi nawala na yung bisa ng anesthesia. So, ang nangyari, ibalik niyo ako sa hospital, sabi niya. And, saan siya nagpatahi. Sabi niya daw sa doktor, Dok, pwede pakitanggal yung tahi kasi hindi ko na kaya, masakit. Sabi niya, parang, ang bigat-bigat, sabi niya, at hindi ko na kaya, ikakamatay ko ito, sabi niya. Sabi daw ng doktor, ikaw na ang ako, tuturuan mo pa ako, sabi niya daw. Nasaktan yung tatay ko. Parang sabi niya, ba't kung mabuti, kumbaga, sabi daw ng doktor, ikaw na ang ako, sa Ilocano, sikan ati siya, tas siya sikan, parang ganun, ikaw na ang doktor at ako ang pasyente. Yun daw ang sabi ng doktor, na nagtahi sa kanya. And then, nasaktan yung tatay ko, sabi niya, Dok, pwede mo namang sabihin na, tatay, hindi nga pwede nga tanggalin kasi
dapat matahima, ganun daw. Nasaktan yung tatay ko, umuwi siya guys, na hindi tinanggal yung tahi. Sabi niya, anak ko, sabi niya sa akin, hindi ko tatanggalin yung tahi, ikakamatay ko talaga, sabi niya, kasi ang sakit-sakit, hindi ko na kaya, kasi umakyat na daw, nandito na sa singit yung sakit. Naisip niya daw kasi maraming namamatay dito sa amin dahil sa mga ganyang issue, tetanus, mga kuhol na nasugat, na namamatay sila. And ang karanasan daw nila is kapag nandito na daw yung sakit sa may kilikili, dun daw na matigok ka, ganyan. So, syempre yung tatay ko, gusto niya mabuhay, ganyan, ginawa niya. Nutusan niya daw ang nanay ko na bumili ng blade. And sabi niya daw, ihuhain nyo ito, wala akong sisihin kung may mangyari sa akin, basta matanggal lang yung sakit sa paa ko, sabi niya, kasi ikakamatay ko ito kung hindi ito lalabas, sabi niya, kasi nga ganyan na daw kalaki yung paa niya dahil sa puno ng nana, alam nyo. So walang makaiturod sa Ilocano, walang gustong gumawa, kahit yung nanay ko umiiyak na siya, ganyan, sinisigawan na ng tatay ko, bili ka ng blade, gusto kong tanggalin ito, sabi niya, kung ayaw nyo, ikakamatay ko ito, sabi niya. So ang nangyari, ang nakaano lang sa Ilocano ba, ang tinakaiturod lang is yung bunso namin, yung adopted namin na lalaki, and si Janjan. So ang pangalan pala ng mga kapatid kong lalaki is Jong, yung junior, at saka yung adopted namin is John. Yung anak niya is yung bunso na, yung maliit na lalaki. At yung si Jong naman, anak niya si Bella. So, yung last time na nag-house tour kami, si Jan ang nakatira dito sa bahay nila na pinagawa. So, yun. Ang nangyari, siya yung hiniwa nila, guys, sinanggal nila yung tali, kumbaga hiniwa nila ng blade yung paa niya, and that time daw lumabas lahat ng nana sa paa niya, dami daw nana at dugo. Sabi ng tatay ko, kung hindi natanggal yun, ikinamatay ko, sabi niya, kasi hindi ko talaga ma-explain yung sakit. And then nung natanggal daw, guys, yung nana at saka dugo, gumaan daw yung pakiramdam niya. So ang nangyari that time, pumunta ulit sila sa hospital, pero hindi na dito sa hospital kung saan niya pinatahi, kasi nga nasaktan sa sinabi ng doktor. Iba yung pagkaalam nyo naman, ang mga seniors, mga matatanda, may sensitive na sila sa, alam nyo, na sila, sensitive, konting lang, dinidibdib. So ayaw na niya, kasi nga yun yung sabi daw ng doktor, sikan at tisyak, ako na ang pasyente, ikaw ang doktor, ganun daw. So anyway, pumunta na sila sa town, sa hospital namin, ay dito sa namin, sa town namin. Pumunta na sila sa ibang hospital dito din sa lugar namin, and then ayaw nilang tanggapin. Anong ginawa mo, tay? Sabi niya daw, Dok, kung hindi ko ito ginawa, sabi niya, ma'am, ito ang ikakamatay ko, kasi sobrang sakit na siya. So ang ginawa daw ay tinanggap naman daw, inadmit siya, ganyan, kasi sabi daw, Dok, tinanggal ko yung tahi kasi hindi ko kaya, ganyan daw. Sige, i-confine ka na namin, ganyan, para maging okay ka, sabi ng doktor daw doon sa kabilang hospital. So ang nangyari, kinonfine na yung tatay ko, alam mo, is nilagyan din siya ng second shot na anti-tetanus that time. So doon siya nag-stay ng 1 week. Oo. So that time nasa flight kami. Yun ang ikwento ko sa inyo, na habang nasa flight kami, nasa hospital yung tatay ko, kaya nadaanan namin na ganun ang sitwasyon niya. So ngayon, nung last na pina-check up namin ng kapatid ko, continuous lang yung medicine niya, and yung side effect ngayon ng gamot na tinitake niya, hindi siya nakakatulog. So pinrescribean siya ng pampatulog. Alam nyo, mahirap din hanapin yung gamot na yun. Continuous pa rin, 1 month siya na mag-take ng mga gamot, alam nyo. And ngayon, hindi na yung paa niya, hindi pa siya ganun kagaling. Masakit pa rin kung hindi siya mag-take ng pain reliever, kasi
nag-ask kami ng pang pain reliever sa sa doktor nung pumunta kami nagpa-check up. And then ano pa yung basta may dinagdag siyang gamot na iti-take niya for 7 days. Oo. Yun yung nangyari guys. So ngayon, balak namin ng yung alam nyo, sabi ko sa tatay ko, hindi normal yung nangyari sa inyo, sabi ko, kasi yun na nga lahat ng tao na pinagsabihan namin may naglagay, and hindi naman kami kumbaga kami gitutudo sa Ilocano ba, hindi kami nagbibintang, pero malakas yung sana yung bote na parang namin ebidensya na bago lang yung bote, hindi siya luma. Kasi nga yun ang sabi ng mga tao na kapag luma na daw yung bote, kung matagal na yung bote, kung nakababad daw yun, dapat nasa ilalim na. Alam nyo, kahit isang tuod, lulubog yung bote and magiging mapurol pag nakababad ng matagal. Ang nangyari, maano lang, hindi malalim yung bote and sharp, maano siya. Siyempre, yun yung cause ng sugat ng tatay ko. Ngayon, ayaw ng tatay ko na namin yung i-report namin sa barangay kasi palakihin lang namin yung problema. Sabi niya baka mamaya mas malala. And ngayon, hindi na niya tatamnan ng palay yung hindi na niya tinuloy na trinaktor. Andun pa rin yung tractor, and balak namin na tignan. Kasi gusto kong tignan yung place kung saan nangyari yung insidente ba, na yung pagkasugat niya. Gusto ko din makita yung babae, pero sabi ng tatay ko, wag na anak, si Lord na lang ang bahala, sabi niya, kasi kasalanan yung magbintang, sabi niya. Pero yung mga tao na pinagkukwentuhan nga namin, sabi nila malakas yung ebidensya nyo sa bote, pero hindi na alam ng tatay ko kung saan banda niya tinapon yung bote. Sa galit niya that time, basta impurwak na sa Ilocano ba, binato na lang niya sa dry na lugar, hindi niya din alam kung saang banda. So yun yung kwento ko guys, sa mga nagtatanong, para alam nyo din kung ano yung nangyari sa tatay ko, bakit po siya nasugat. So hanggang dito na lang po, matutulog na po si Mami Laura. And maraming salamat pala sa mga nanonood po sa vlog namin dito sa Philippines. Puro ako Lebanon. Na-miss ko na po ang Lebanon. And yun, tulog na po ang aking anak. Dito katabi ko siya. Ayan guys, maraming ulit. So good night po. Thank you so much. God bless you all. Bye po.